Tinutulungan na nga kayo, ikaw pa ang pabigat. Akala mo ba bangko ang pamilya Santos para tustusan ng walang kwentang buhay ng tatay mong naghihingalo? Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na walang awang ibinaon ng paulit-ulit. Kasabay ng malupit na tinig na iyon ay ang padarag na paghagis sa isang makapal na patong ng mga resibo ng ospital na nagkawatak-watak at dahan-dahang bumagsak sa makintab na sahig ng malawak na sala. Sa gitna ng nagkalat na mga papel, nakaluhod si Mirasol. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay hindi ginagamit upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang maingat na punasan at ayusin ang mga mamahaling sapatos ni Senyora Malvina. Isang gawaing kusang loob niyang inako bilang patunay ng kanyang walang hanggang pagtanaw ng utang na loob. Mahigpit na napakapit si Mirasol sa laylayan ng kanyang kupas at lumang bestida. Nilamon niya ang bawat namumuong luha sa kanyang lalamunan, pinilit na ibaon ang pait sa pinakasulok ng kanyang dibdib dahil alam niyang ang hininga ng kanyang ama ay nakasalalay sa awa ng matapobretang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Tumingala siya nang bahagya ng maramdaman ang paglapit ng isang pamilyar na anino. Si Maximo, ang lalaking pinagkasundo ang maging asawa niya, kapalit ng milyon-milyong pambayad sa operasyon ng kanyang ama. Umigting ang panga ni Maximo nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng asawa sa paanan ng kanyang ina. Ngunit sa halip na itayo si Mirasol, ibinaling lamang ng lalaki ang kanyang paningin sa ibang direksyon at tuluyang naglakad palayo. Tila walang nakita. Tila walang narinig. Ang malamig na pagtalikod na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal na pisikal na natanggap ni Mirasol ng hapong iyon. Sa loob ng maluwang ngunit napakalamig nilang silid-tulugan, tahimik na nakatayo si Mirasol sa harap ng plansahan. Wala siyang imik habang ang kanyang mga daliri ay maingat na humahaplos sa mga gusot ng paboritong kamiseta ni Maximo. Bawat pagdampi ng mainit na bakal sa tela ay tila isang desperadong pagtatangkang unatin din ang mga gusot sa sarili niyang kapalaran. Inaayos niya ang kwelyo nito nang may buong pag-iingat at pagmamahal. Isang tahimik na pag-aalay para sa asawang hindi man lang siya kayang ipagtanggol. Isang mainit na mangkok ng sopas ang dahan-dahang inilapag sa maliit na mesa sa gilid. Lumingon si Mirasol at nakita ang nag-aalalang mga mata ni Aling Nena, ang matandang mayordoma ng mansyon. Walang anumang salitang namutawi sa pagitan nila. Tanging isang banayad at punong-puno ng pag-intindi na hagod sa likuran ni Mirasol ang ibinigay ng matanda. Sa simpleng haplos na iyon ng pagmamalasakit, bahagyang gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Mirasol buong umaga. Kumislap ang mga luha sa kanyang mga mata, bumibigat ang kanyang paghinga habang inaalala ang mainit na yakap ng sariling ama na ngayon ay nakaratay at nakakabit sa mga tubo sa isang malamig na kwarto ng ospital. Bit-bit ang pinlantsyang damit, naglakad si Mirasol patungo sa pasilyo nang mapatigil siya malapit sa siwang ng pinto ng opisina ni Senyora Malvina. Ang boses ng kanyang biyenan ay matalim, puno ng pag-uyam at walang inuurungan. Inutusan nito ang kausap sa telepono na ipasara ang bank account na nakalaan para sa ospital ng ama ni Mirasol. Idiniin ng matanda na kailangang matutong lumugar ang kanyang manugang at hanggat hindi ito gumagapang at nagmamakaawa sa kanyang paanan, walang ni isang kusing na ilalabas ang kumpanya para sa gamot. Ang mundo ni Mirasol ay tila huminto sa pag-ikot. Isang matinding paninikip ang bumalot sa kanyang dibdib na parang may malupit na kamay na pilit dumudurog sa kanyang puso at kumikitil sa kanyang hininga. Ang mga binti niya ay biglang nanlambot na wala ng lakas na dalhin ang sariling bigat at ang bigat ng katotohanang narinig. Dahan-dahan siyang napadaos-dos sa malamig na pader ng pasilyo hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang paboritong kamiseta ni Maximo na pinaghirapan niyang ayusin ay nahulog mula sa kanyang panginginig na mga kamay, nakalimutan at nagusot muli sa lapag. Ang hangin sa paligid
ay biglang naging kapos at ang bawat paghigop niya ng hininga ay tila paglanghap ng pinong bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghikbi na walang lumalabas na tunog, nagliwanag ang screen ng kanyang lumang cellphone na nasa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang tawag mula sa ospital. Nanginginig ang buong katawan niyang sinagot iyon. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at matinding kaba. Ibinabalita na ang kondisyon ng kanyang ama ay biglaang bumagsak. Kailangan ng agarang gamot, ang mismong gamot na katatapos lamang ipatanggal at ipagbawal ni Malvina na bilhin. Ang tawag ay naputol, naiwan ng isang tuloy-tuloy at nakakabinging tono mula sa linya na tila nagbabadya ng kamatayan. Habang nakatitig sa kawalan at yakap ang sariling mga tuhod sa madilim na pasilyo ng mansyong yon, isang katanungan ang umaling-awngaw sa wasak na isipan ni Mirasol. Paano ko ililigtas ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin kung ang sarili kong kaluluwa ay unti-unti nang pinapatay sa loob ng gintong hawlang ito? Ang bawat butil ng lupa sa ilalim ng kanyang mga kuko ay nagsisilbing saksi sa mga luhang pilit niyang itinatago sa loob ng mansyon. Sa likod ng nagtataas ang pader ng mga santos, sa isang kinalimutang sulok na punong-puno ng mga damong ligaw at naghihingalong mga halaman, doon lamang nakakahinga ng maluwag si Mirasol. Ang malambot at mamasamasang pakiramdam ng lupa sa kanyang mga palad ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ama. Isang paalala ng malawak at payapang bukirin ng Mindoro na pansamantala niyang tinalikuran para sa isang malupit na kapalaran. Dahan-dahang lumapit si Mirasol sa isang maliit at bansot na puno ng mangga na tila unti-unti nang sinusukuan ng buhay. Ang mga dahon nito ay tuyot at kulay kape, habang ang mga sanga ay tila mga payat na bisig na nagsusumamo ng kalinga. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Lalaban tayo, gaya ng paglaban ni tatay. Bulong ni Mirasol habang marahan niyang tinatanggal ang mga tuyong dahon. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha na dati ay puno ng lungkot ay bahagyang nagliwanag. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang bihirang tanawin na tila nagpabago sa aura ng buong paligid. Hindi alam ni Mirasol na mula sa balkonahe ng kanyang silid, nakatayo si Maximo at tahimik na nagmamasid. Hawak ng lalaki ang isang baso ng alak, ngunit ang kanyang atensyon ay nakapako sa babaeng nakaluhod sa gitna ng mga damo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Mirasol, ang lambot ng kanyang mga mata at ang paraan ng paghaplos niya sa puno na tila ba ito ay isang buhay na nilalang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Maximo ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. "Why is she smiling at a dying tree?" Bulong niya sa sarili. Nasanay siyang makita ang mga babaeng nakapaligid sa kanya nang umingiti lamang sa harap ng mga mamahaling alahas at sikat ng kamera. Ngunit ang ngiti ni Mirasol ay kakaiba. Ito ay totoo, payak at punong-puno ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang nabulabog nang marinig ang matatalim na yabag ng mga gintong takong sa sementadong daanan. Si Senyora Malvina, na may hawak na basong puno ng maduming tubig mula sa florera, ay nakatayo na sa likuran ni Mirasol. Tingnan mo nga naman, ang prinsesa ng bukid, naglalaro sa putik habang ang buong bahay ay nagkakagulo. Singhal ng matanda bago walang pakundangan nitong ibinuhos ang maduming tubig sa ulo at likod ni Mirasol. Ang malamig at malansang likido ay dahan-dahang gumapang sa balat ni Mirasol. Nag-iiwan ng malagkit na pakiramdam at masangsang na amoy. Hindi gumalaw si Mirasol. Nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa ugat ng puno ng mangga. "You look like a filthy pig, Mirasol. Bagay na bagay sa'yo ang dumi." Patuloy ni Malvina bago nito binitiwan ng baso na naglikha ng isang matunog na pagtama sa semento. Iniutos ng matanda na kailangang malinis ni Mirasol
ang buong sala gamit ang sarili nitong mga kamay bago lumubog ang araw, kung hindi ay tuluyan na niyang ipuputol ang komunikasyon nito sa ospital. Nang makaalis ang matanda, tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ang narinig. Dahan-dahang tumayo si Mirasol, basa at madumi ang buong pagkatao. Sa itaas, mabilis na nagtago si Maximo sa likod ng kurtina. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok dahil sa halo-halong inis sa kanyang ina at isang emosyong hindi niya pa kayang pangalanan para sa asawa. Nang gabi ring iyon, habang ang lahat ay natutulog na, isang maliit na puting kahon ng mga bandage at antiseptic ang maingat na inilapag ni Maximo sa labas ng pinto ni Mirasol. Hindi siya kumatok. Mabilis siyang naglakad palayo habang ang kanyang sariling mga hakbang ay tila bumibigat sa bawat segundo. Kinabukasan, habang abala si Mirasol sa paglilinis ng mga bintana, narinig ni Maximo ang pagtunog ng cellphone ng asawa na naiwan sa ibabaw ng mesa. Balak sana niyang baliwalain ito, ngunit ang pangalang nakasulat sa screen ay nagpatigil sa kanyang mundo. Mahal ko ang nakasaad doon at ang tawag ay sinundan ng isang mensahe na naglalaman ng mga salitang, "Miss Nakita, hihintayin kita sa dati nating tagpuan." Ang selos at galit ay mabilis na nag-alab sa mga mata ni Maximo. Hinablot niya ang cellphone at mahigpit itong hinawakan, hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Sino ang lalaking ito na tinatawag na mahal ng babaeng kailanman ay hindi tumingin sa kanya ng may pagmamahal? Sa dilim ng pasilyo, ang anino ni Maximo ay tila naging isang halimaw na handang manakmal, habang sa labas, ang ulan ay muling nagbabadyang bumuhos. Ang katahimikan sa loob ng malawak na silid-kainan ay kasing lamig ng pagkaing nakahain sa mesa. Nakaupo si Maximo sa dulo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa pagkain, kundi sa bawat galaw ni Mirasol, na tahimik na nagsasalin ng kape. Ang bawat mahinang kalantog ng kutsara sa porselanang tasa ay tila isang malakas na hudyat ng tensyon sa pagitan nila. "May kailangan ka bang sabihin sa akin, Mirasol?" Ang malamig na tanong ni Maximo, ang kanyang boses ay parang haplos ng yelo sa balat. Napatigil si Mirasol, ang kanyang puso ay biglang kumaba ng mabilis. Hindi niya alam ang tungkol sa tawag sa kanyang cellphone na nakita ni Maximo. "Wala naman, Maximo. Bakit mo na itanong?" Ang mahinang sagot niya, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa hawakan ng pitsel. Ang kawalang malay sa kanyang tinig ay lalong nagpuyo sa galit ni Maximo, na ang akala ay sadyang itinatago nito ang kanyang lihim. Ang tensyon ay pansamantalang naputol nang bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang lalaking may tindig na mapangapi at suot ang isang mamahaling suit na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Si Mordecai, isang ngiting mapanlinlang ang nakapaskil sa kanyang mukha habang lumalapit kay Senyora Malvina na kararating lang din. "Magandang umaga, Tita Malvina." "Maximo," ang bati nito, bago ibinaling ang kanyang malagkit na tingin kay Mirasol. Isang mabilis na sulyap ang nagpalitan sa pagitan nina Malvina at Mordecai. Isang lihim na kasunduan na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Mirasol sa silid-aklatan upang linisin ang mga naglalakihang estante ng libro. Hindi niya napansin ang tahimik na pagpasok ni Mordecai. Bigla siyang napatalon sa gulat nang maramdaman ang init ng hininga nito sa kanyang likuran. "Masyadong maganda ang isang tulad mo para maging alila lang dito, Mirasol." Ang bulong ni Mordecai habang itinatukod ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng estante na nagkukulong sa babae sa gitna. Pilit na kumawala si Mirasol. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa takot at pagkadiri. "Umalis ka rito, Mordecai. Parang awa mo na." Ang pakiusap niya sa nanginginig na tinig. Ngunit mas lalong lumapit ang lalaki. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa braso ni Mirasol. Hinihila ito ng malapit sa kanya. Sa kabilang dako ng pintong bahagyang nakabukas,
Nakatayo si Maximo. Ang nakita lamang niya ay ang silweta ng dalawa na tila magkayakap at ang malapit na distansya ng kanilang mga mukha. Hindi na nakapaghintay si Maximo. Padarag niyang itinulak ang pinto na lumikha ng isang malakas na pagtama sa pader. Mabilis na lumayo si Mordecai. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang kurbata. Easy lang, pinsan. Nag-uusap lang kami ng asawa mo. Ang may halong uyam na sabi nito bago tuluyang lumabas ng silid. Iniwan ang dalawa sa gitna ng namumuong bagyo. So, ito ba ang mahal ko na tumatawag sa'yo? Ang boses ni Maximo ay puno ng puot. Nilapitan niya si Mirasol at mahigpit na hinawakan ang magkabilang balikat nito. Yuyogyog sa kanya nang may halong pighati at galit. I thought you were different, Mirasol. Akala ko ay totoo ka, pero katulad ka rin pala ng iba. Dumating si Malvina at tila isang maamong tupa na lumapit sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Sinasabi ko na sa'yo, Maximo, hindi mo kilala ang mga taong galing sa putik. Gagamitin lang nila ang ganda nila para makuha ang gusto nila. Look at her. Pati ang pinsan mo ay hindi pinatawad. Sa tindi ng emosyon, hiningal si Maximo habang nakatitig sa umiiyak na si Mirasol. Huwag kang lalabas ng kwartong ito, Mirasol. Hinding-hindi ka na makakaalis dito hanggat hindi ko sinasabi. Sigaw ni Maximo bago niya hinalbot ang tray ng pagkain na nasa malapit at inihagis ito sa sahig. Ang tunog ng porselanang nababasag at ang pagkain na kumalat sa mamahaling alpombra ay nagsilbing wakas ng anumang natitirang tiwala sa pagitan nila. Naiwang mag-isa si Mirasol sa gitna ng kalat. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang braso na mayroon ng mangingitim na pasa dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Mordecai kanina. Hindi siya humikbi ng malakas, ngunit ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi ay tila isang sumpa ng katatagan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ay unti-unting nagkaroon ng isang matalim na ningas. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang tupa na handang magpaubaya. Siya ay isang sugatang Mirasol na nagsisimula ng bumuo ng sariling pananggalang. Sa labas ng silid, isang hindi kilalang tauhan ang nag-iwan ng isang itim na sobre sa ibabaw ng lamesa ni Maximo. Walang nakasulat na pangalan, tanging isang selyo lamang na naglalaman ng mga litratong magpapabago sa lahat. Ang bawat pagpunit ni Maximo sa sobre ay tila isang hudyat ng muling pagguho ng mundo ni Mirasol. Narito na ang ebidensya ng iyong kalandian, Mirasol. Huwag mo nang itanggi ang katotohanang nakabuyangyang na sa harap namin. Ang boses ni Senyora Malvina ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan, kasing talim ng mga bubog na bumabaon sa pandinig ni Mirasol. Kasabay nito ay ang marahas na paghagis ni Maximo ng mga litrato sa kanyang harapan. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa ere bago isa-isang bumagsak sa paanan ni Mirasol. Sa isa sa mga larawan, malinaw na makikita si Mirasol na abot langit ang ngiti habang tinatanggap ang isang makapal na sobre mula sa isang lalaking nakatalikod. Sa paningin ng iba, iyon ay suhol ng isang kalaguyo. Ngunit sa katotohanan, iyon ang huling perang hiniram niya para sa gamot ng kanyang ama. Nanginig ang buong katawan ni Mirasol habang pinagmamasdan ang mga litrato. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang dambuhalang kamay, nagdudulot ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Maximo, hindi iyan ang iniisip mo. Pera yan para sa operasyon ni tatay. Utang yan na kailangan kong bayaran. Ang nagsusumamong paliwanag ni Mirasol, ang kanyang tinig ay halos pabulong na dahil sa tindi ng emosyong bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit si Maximo ay tila naging isang estatwang bato. Ang kanyang mga mata, na dati ay may bakas ng init para sa asawa, ngayon ay puno na ng puot at matinding pagkadismaya. Utang
o kabayaran sa pagtataksil mo sa akin? Ang malamig na ganti ni Maximo. Humakbang siya palapit kay Mirasol. Ang kanyang panga ay mariing nakatikit. Binigay ko sa iyo ang lahat, Mirasol. Ang pangalan ko, ang tiwala ko. Pero ganito lang pala ang igaganti mo? Bago pa man makasagot si Mirasol, humarap si Malvina na may hawak na isang dokumento. At huwag mong sabihing utang yan dahil heto ang katunayan na galing sa kumpanya ang perang yan. Ninakawan mo kami para sa lalaki mo. Isang peking bank statement ang inilapag ng matanda. Isang mapanlinlang na gawa ng mga kamay ni Mordecai. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mirasol ang unti-unting pagpanaw ng kanyang pag-asa. Lumapit siya kay Maximo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa manggas ng kurbata ng asawa. Nagbabakasaling maramdaman ang kahit katiting na init. Ngunit marahas na iwinaksi ni Maximo ang kanyang mga kamay na nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Mirasol. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga palad ay sumadsad sa magaspang na alpombra. Ngunit ang hapdi doon ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nang makaalis si Maximo na may dalang matinding galit, na iwan ng magbiyanan sa loob ng silid. Lumapit si Malvina. Ang kanyang mga gintong alahas ay naglalabas ng mahinang tunog sa bawat galaw. Yumuko ang matanda. Inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Mirasol at bumulong sa isang tonong puno ng lason. Isang salita ko lang sa ospital, Mirasol, ay tuluyan ng mawawalan ng hanging hininga ang ama mo. Kung gusto mong mabuhay pa ang matandang yan, aaminin mo ang lahat ng paratang ko sa harap ni Maximo. Magmakaawa ka. Gumapang ka. Ang banta na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mirasol. Ang kanyang isipan ay naglakbay patungo sa kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang impyernong ito. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa sariling palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapupulang marka. Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang dangal ay maliit na sakripisyo lamang para sa buhay ng kanyang magulang. Dahan-dahang tumayo si Mirasol. Ang kanyang mga mata ay blangko at walang buhay. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay nagsasama-sama upang magbadyang ibuhos ang isang malakas na ulan. Hinablot ni Malvina ang braso ni Mirasol at marahas siyang kinaladkad patungo sa gitna ng malawak na hardin kung saan ang mga semento at matutulis na semento ay naghihintay. Lumuhod ka! Ang sigaw ni Malvina na kasing lakas ng unang kulog na gumuhit sa kalangitan. Lumuhod ka at pagbayaran mo ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa pamilyang ito. Sa ilalim ng unang patak ng ulan na kasing lamig ng yelo, dahan-dahang itinuon ni Mirasol ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig. Ang sakit ng pagkakatama ng kanyang mga buto sa semento ay gumapang sa buong katawan niya. Ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa madilim na bintana ng silid ni Maximo. Isang tanong ang patuloy na bumubulong sa wasak na puso ni Mirasol habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Hanggang kailan ko kailangang mamatay nang paulit-ulit para lamang mabuhay ang mga mahal ko? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na walang awang tumutusok sa balat ni Mirasol. Sa ilalim ng nagngangalit na langit, nakaluhod ang babae sa matitigas at matutulis na semento ng hardin. Ang bawat munting bato ay bumaon sa kanyang mga tuhod, nagdudulot ng hapdi na gumuguhit hanggang sa kanyang kalamnan, ngunit mas pinili niyang manatiling tuwid ang likod. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa basang laylayan ng kanyang damit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Wala siyang inilalabas na boses, tanging ang bagsak ng ulan sa kanyang paligid ang nagsisilbing musika ng kanyang pagdurusa. Sa loob ng mainit at komportableng mansyon, nakaupo si Senyora Malvina sa isang malambot na upuan sa tapat ng malaking bintanang salamin.
Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, dahan-dahang iniikot ito habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang manugang sa labas. Tingnan mo ang babaeng yan, Maximo. Ang sabi ng matanda sa anak na nakatayo sa dilim ng silid. Kailangan niyang malinis ang kanyang maduming kaluluwa. Ang pagdurusa ay isang paraan ng pagsisisi. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti niya upang matutunan niya ang halaga ng katapatan. Ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na kabanalan, isang uri ng gaslighting na nagpapamukha kay Mirasol na siya ang may kasalanan sa lahat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Nena, ang matandang mayordoma. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Senyora, parang awan niyo na po. Itigil niyo na ito. Hindi na kaya ng katawan ni Mirasol ang lamig. Maaari siyang magkasakit ng malubha. Ang hiyaw ng matanda habang pilit na lumalapit kay Malvina. Ngunit isang kumpas lamang ng kamay ng senyora ay mabilis na hinarang ng mga gwardya si Aling Nena. Kinaladkad ang matanda palabas ng silid, iniwan ang kanyang mga hikbi na dahan-dahang naglaho sa pasilyo. Mula sa likod ng makapal na rem ng kanyang silid tulugan, nakatitig si Maximo kay Mirasol. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa tela. Halos mapunit na ito sa tindi ng kanyang pagkakahawak. Ang kanyang puso ay parang isang lupang nagbibitak-bitak, nahahati sa pagitan ng puot na nararamdaman niya dahil sa akalang pagtataksil at sa isang malalim na awa na hindi niya mapigilan. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang buhatin si Mirasol at ilayo sa lamig. Ngunit ang imahe ng asawa na kasama si Mordecai ay muling bumabalik sa kanyang isipan, nagsisilbing harang sa kanyang puso. Sa labas, ang paningin ni Mirasol ay nagsisimula ng lumabo. Ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng yelo na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Upang manatiling gising, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Hindi siya sumisigaw ng tulong. Sa halip, sinimulan niyang awitin ang isang lumang kundiman, ang paboritong kanta ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ang mahina at nanginginig niyang tinig ay nalulunod sa ingay ng ulan, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat nota ay isang pangako na hindi siya susuko hanggat may buhay pa ang kanyang magulang. Iyon ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang pagkatao ay hindi nadurog ng ulan, kundi lalong tumatag dahil sa pagmamahal. Hindi na nakayanan ni Maximo ang nakikita. Humablot siya ng isang malaking itim na payong at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, humarang si Mordecai. "Huwag kang magpakatanga, pinsan," ang sabi ni Mordecai na may halong uyam. "Acting lang ang lahat ng yan. Alam niyang pinapanood mo siya. Gusto ka lang niyang paikutin muli sa kanyang mga daliri. Hayaan mo siyang matuto kung ayaw mong ikaw ang magmukhang tanga sa huli." Ang mga salita ni Mordecai ay tila lason na muling nagpatigil sa mga hakbang ni Maximo. Sa huling pagkakataon, itiningala ni Mirasol ang kanyang mukha sa langit. Ang ulan ay humahampas sa kanyang pisngi, humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilang lumabas. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Dahan-dahang bumigay ang kanyang mga braso at ang kanyang mukha ay bumagsak sa maputik at basang lupa ng hardin. Ang puting damit na kanyang isuot ay punong-puno na ng dumi at mantsa ng lupa. Ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Bago tuluyang sumuko ang kanyang diwa, nakaramdam si Mirasol ng isang bahagyang pagbawas sa bagsak ng ulan sa kanyang likuran. Isang anino ang dahan-dahang lumapit. Bit-bit ang isang payong na tila naging isang maliit na santuwaryo sa gitna ng unos. Ngunit hindi na niya nagawang imulat ang kanyang mga mata upang makita kung sino ang taong iyon. Ang tanging naiwan sa kanyang palad ay ang tuyong putik na kumapit sa kanyang mga sugat, isang mantsa ng sakripisyong hindi kailanman malilimutan.
Diyan siya nararapat sa bodega, kasama ng mga kalawit at dumi. Huwag ninyong hahayaang pumasok ang babaeng iyan sa loob ng bahay dahil baka mahawahan pa tayo ng kanyang kamalasan. Ang boses ni Senyora Malvina ay narinig ni Mirasol mula sa labas ng makitid na pinto ng bodega. Kasing talim ng mga kalawit na nakasabit sa dingding. Sa bawat salita ng matanda, tila may isang bahagi ng puso ni Mirasol ang tuluyan ng naging bato. Nakahiga siya sa isang manipis na banig sa ibabaw ng malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa lagnat mula sa buong magdamag na pagkakaluhod sa ulan. Dahan-dahang iminulat ni Mirasol ang kanyang mga mata. Ang alikabok na sumasayaw sa iisang sinag ng araw na tumatagos sa butas ng bubong. Ang tanging nakikita niya, ang kanyang mga tuhod ay kulay ube at namamaga. Bawat munting galaw ay nagpapadala ng matinding kuryente ng sakit sa buong katawan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tuyot na ang kanyang mga balon ng bighati. Ang dating maamong tupa ay tila naiwan na sa gitna ng unos, at ang nagising ay isang babaeng may malamig at matalim na paningin. Bumukas ang pinto ng bahagya at pumasok si Aling Nena. Bitbit ang isang baso ng maligamgam na tubig at ilang pirasong biskwit. "Anak, kumain ka muna. Parang awa mo na. Huwag mong pabayaan ang sarili mo." Ang pakiusap ng matanda habang pilit na pinupunasan ng noo ni Mirasol. "Maaari kitang itakas dito, Mirasol. May kaunti akong ipon, sapat na para makauwi ka sa Mindoro." Umiling si Mirasol ng dahan-dahan. Ang kanyang tinig, bagaman paos at mahina, ay may kakaibang bigat. "Hindi ako aalis ng talunan, Nay. Hindi ako tatakas na parang magnanakaw sa dilim." Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa palad ng matanda bilang simbolo ng kanyang bagong determinasyon. "Sila ang magbabayad sa bawat patak ng ulan na tumama sa balat ko. Sila ang magmamakaawa sa paanan ko, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pangangailangan." Sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga gamit na marahas na itinapon sa bodega, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at pamilyar na bagay sa ilalim ng kanyang lumang bag. Isang kuwaderno. Ito ang lumang tala-arawan ng kanyang ama tungkol sa pag-aalaga ng mga puno ng mangga. Isang pamanang naglalaman ng mga lihim ng lupa na tanging ang mga tunay na nagmamahal sa kalikasan ang nakakaalam. Habang hinahaplos niya ang bawat pahinang o dilaw, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama na nagtuturo sa kanya sa gitna ng malawak na bukirin. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang daan palabas sa impyernong ito. Maya-maya ay narinig ang pagpihit ng seradura. Pumasok si Maximo. Ang kanyang postura ay tila laging handa sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Mirasol. "You brought this on yourself, Mirasol." Ang panimula niya, ang boses ay pilit na pinapatigas upang itago ang naglalaban-labang emosyon sa loob niya. "Kung naging tapat ka lang sana, hindi tayo aabot sa ganito. I can give you a comfortable life again. Just sign the confession. Sabihin mo na inutusan ka ni Mordecai na nakawan kami." Hindi kumibo si Mirasol. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tinitiis ang hapdi sa kanyang mga tuhod hanggang sa mapantayan niya ang tingin ni Maximo. Ang katahimikan ni Mirasol ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang salita. Tiningnan niya si Maximo mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng kawalan ng pakiramdam, na tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na walang halaga. Ang katahimikang ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o mura, dahil naramdaman ni Maximo ang unti-unting pagkawala ng kanyang kontrol sa asawa. "Tapos na ang pag-uusap natin, Maximo," ang tanging sinabi ni Mirasol bago siya muling naupo at binuksan ang kanyang kwaderno. Tinalikuran ng lalaking dati ay itinuturing niyang langit. Nabalik lamang ang diwa ni Maximo nang marinig ang malakas na tunog ng TV mula sa main hall ng mansyon
na umaabot hanggang sa bodega. Ang balita ay tungkol sa isang krisis, isang hindi kilalang sakit ang mabilis na kumakalat sa libu-libong ektarya ng mga John Gian ng pamilya Santos. Ang mga bunga ay nangingitim at nalalagas bago pa man mahinog. Ang imperyong binuo ng kanyang mga ninuno ay unti-unti nang nilalamon ng isang epidemyang walang lunas ang mga eksperto. Habang nakikinig sa balita, isang mapait na katanungan ang pumasok sa isipan ni Mirasol habang mahigpit niyang hinahawakan ang pamanang kwaderno ng kanyang ama. Kailan kaya matatanto ng mga taong ito na ang gintong kanilang kinang ay walang halaga kung ang lupang kinatatayuan nila ay patay na? Ang loob ng marangyang silid-pulungan ng mansyon ay punong-puno ng tensyon at pagkataranta. Ang mga naglalakihang bintanang salamin ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na galit ni Senyora Malvina. Walang kwenta, lahat kayo ay binabayaran ko ng malaki, pero hindi nyo man lang matukoy kung anong sumpa ang kumakain sa mga puno ko. Ang hiyaw ng matanda habang padarag na inihahagis ang mga ulat ng mga dalubhasa sa ibabaw ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, katulad ng unti-unting pagguho ng kanilang kumpanya. Sa gilid, nakaupo si Maximo na nakasapo ang noo sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng problemang kinakaharap. Libu-libong ektarya ng mga taniman ng mangga ang mabilis na nangingitim at ang bawat teknolohiyang sinubukan nila ay tila mas lalo pang nagpapabilis sa pagkabulok ng mga bunga. Max, baka kailangan na natin ng bagong diskarte. Ang mahinahong tinig ni Mordecai na puno ng nakatagong interes. Tumayo ang lalaki at lumapit kay Maximo, ipinatong ang kamay sa balikat nito na tila isang nag-aalalang pinsan. Ang mga board members ay nagsisimula ng mawalan ng tiwala sa pamumuno mo. Kung hindi natin ito maayos sa lalong madaling panahon, baka kailanganin nating ilipat ang responsibilidad sa mas may kakayahan. Ang bawat salita ni Mordecai ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim sa likod ni Maximo. Sa labas ng pinto, habang kunwari ay nagpupunas ng mga kagamitang tanso, nakikinig si Mirasol. Ang bawat sintomang binabanggit ng mga eksperto sa loob. Ang maitim na mantsa sa ilalim ng dahon, ang maasim na amoy ng ugat, at ang biglaang pagkatuyo ng mga sanga ay nagpabilis sa tibay ng kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ama sa Mindoro, noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ang itim na sumpa, ang tawag doon ng kanyang tatay, isang uri ng nam na hindi nadadaan sa kemikal, kundi sa tamang timpla ng kalikasan. Nang sumapit ang hating gabi, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, dahan-dahang lumabas si Mirasol mula sa bodega. Bitbit niya ang isang maliit na flashlight at ang pamanang kwaderno ng kanyang ama. Nagtungo siya sa hardin ng mansyon kung saan naroon ang isang sample ng puno ng mangga na ginagamit sa pananaliksik. Ang amoy ng pagkabulok ay masangsang sa hangin. Dahan-dahang lumuhod si Mirasol sa harap ng puno. Maingat niyang hinawakan ang mga dahon, hindi nang may diring nararamdaman, kundi may kasamang pag-unawa. Kinuha niya ang isang maliit na bote na naglalaman ng kanyang sariling timpla, pinaghalong abo ng kahoy, katas ng ligaw na baging, at suka. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtulo ng likido sa tuyot na lupa. Huminga ka ng malalim, kaibigan. Tutulungan kita. Ang mahina niyang bulong. Mirasol? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng dilim? Napatigil ang kamay ni Mirasol at mabilis niyang pinatay ang flashlight. Nakatayo sa likuran niya si Maximo. Mugto ang mga mata at halatang hindi makatulog dahil sa kumpanya. Lumapit ang lalaki at sa unang pagkakataon, hindi puot ang nakita ni Mirasol sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagod at pagkalito. Nilalason mo ba ang huling pag-asa ng pamilyang ito? Ang tanong ni Maximo, ngunit ang kanyang boses ay walang pait.
Nakatitig siya sa mga kamay ni Mirasol na puno ng putik at abo. Tumingala si Mirasol. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng dignidad. Ang mga eksperto nyo ay nakatingin sa mga numero at chemical Maximo. Pero ang lupa ay hindi nakukuha sa matematika. Ang punong ito ay hindi namamatay dahil sa sakit, kundi dahil sa maling pagkalinga. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip habang nakatitig sila sa isa't isa. Doon, sa ilalim ng dilim, nakita ni Maximo ang isang matalinong babaeng kailanman ay hindi niya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kinabukasan, sa unang pagsikat ng araw, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Mirasol, anong kalapastanganan ang ginawa mo? Nagising ang lahat at nagmadaling tumungo sa hardin. Nakatayo si Senyora Malvina sa harap ng punong inalagaan ni Mirasol kagabi. Ang lahat ng mga dahon nito ay tuluyan ng naglaglagan at ang mga sanga ay kasing itim ng uling. Tila ba sinunog ang puno mula sa loob? Lason! Nilason mo ang huling punong ito para makaganti sa amin. Ang hiyaw ni Malvina habang mabilis na lumalapit kay Mirasol at marahas na hinahablot ang kanyang balikat. Guardia, tawagan niyo ang pulis. Ipakukulong ko ang babaeng ito sa salang sabotage. Nakatayo lamang si Mirasol, walang kaba sa kanyang mga mata, habang tinitingnan ang tila patay na puno. Ngunit sa gilid, si Mordecai ay may isang lihim na ngiti habang hawak ang isang maliit na vial ng kemikal sa loob ng kanyang bulsa. Ang plano ay perpekto at si Mirasol ang tatanggap ng lahat ng sisi. Bitbitin niyo na ang babaeng yan. Huwag ninyong hayaang makatakas ang salarin sa pagbagsak ng pamilya Santos. Ang nagngangalit na utos ni Senyora Malvina. 2 unipormadong pulis ang mabilis na humakbang patungo kay Mirasol. Ang kanilang mga posas ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng umaga. Ang bawat kalansing ng metal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Mirasol. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, nanatiling tuwid ang tayo ni Mirasol. Hindi siya kumibo hanggang sa maramdaman niya ang malupit na hawak ng isang pulis sa kanyang braso. Sandali lang. Ang mahinahon ngunit mariing sabi ni Mirasol. Ang kanyang boses ay may kakaibang awtoridad na nagpatigil sa lahat. Lumapit siya sa punong itinuturing na patay at dahan-dahang hinawakan ng itim at tila sunog na balat nito. Sa harap ng nagtatakang mga mata ng lahat, kinuha ni Mirasol ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng balat ng puno. Sa ilalim ng nangingitim na panlabas, lumitaw ang isang sariwa, basa at matingkad na kulay, berdeng bahagi ng kahoy. Ang itim na nakikita ninyo ay hindi lason, kundi ang patay na nam na dahan-dahang iniluluwa ng puno. Ang paglalagas ng mga dahon ay hindi tanda ng kamatayan, kundi ang pagtatanggal ng lahat ng bahaging may sakit upang magbigay daan sa bagong buhay. Ang paliwanag ni Mirasol habang itinituro ang maliliit at mapupulang ma'am na nagsisimula ng sumibol sa mga buko ng sanga. Isang malakas na hinto ang bumasag sa katahimikan. Si Maximo ay humakbang sa pagitan ng mga pulis at ni Mirasol. Ang kanyang malapad na likod ay nagsilbing pananggalang para sa asawa. Bitawan niyo siya. Walang krimen na nangyari rito. Ang nakikita ninyo ay hindi sabotage, kundi isang himala na hindi nagawa ng inyong mga mamahaling teknolohiya. Ang deklara ni Maximo habang matalim na nakatingin sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang puot sa puso ni Maximo ay tila natunaw, napalitan ng isang matinding pagkamangha at matinding hiyang nararamdaman para sa sarili. Dahan-dahang iniabot ni Mirasol ang lumang kwaderno ng kanyang ama kay Maximo. Habang binubuklat ng lalaki ang bawat pahina na puno ng mga drawing ng mga ugat, mga sangkap mula sa gubat, at mga obserbasyon tungkol sa ikot ng buwan, naramdaman ni Maximo
ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang bawat lamat sa mga kamay ni Mirasol, ang bawat sugat sa kanyang mga tuhod mula sa pagkakaluhod sa ulan, ay nagsilbing paalala ng lahat ng tinitiis nito para sa kanila. Ang kanyang golden moment ay ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa kamay ni Mirasol. Isang haplos na puno ng pagsisisi at lihim na paghingi ng tawad. Sa kabilang dako, ang mukha ni Mordecai ay naging kasing itim ng uling. Ang kanyang mga plano ay unti-unti nang naglalaho sa hangin. Alam niyang kapag nagtagumpay si Mirasol, mawawalan siya ng pagkakataong makuha ang kumpanya. Ngunit bago pa man siya makagawa ng bagong hakbang, si Maximo ay humarap sa lahat ng mga trabahador at eksperto sa hardin. Simula sa araw na ito, si Mirasol Santos ang may ganap na awtoridad sa lahat ng ating mga Jonjian. Ang bawat utos niya ay utos ko rin. Ang anunsyo ni Maximo na nagpadulas ng baso ng tsaa mula sa kamay ni Malvina. Ngunit ang panandaliang tagumpay na yon ay binuwag ng isang mabilis na pagdating. Si Aling Nena ay tumatakbong patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa tindi ng kaba. Mirasol, anak, ang ospital, tumawag ang ospital. Ang hiyaw ng matanda bago ito tuluyang napaupo sa damuhan. Bakit, Nay? Anong nangyari kay tatay? Ang tanong ni Mirasol. Ang kanyang mundo ay muling nagsimulang gumuho. Inabot ni Aling Nena ang isang lukot na piraso ng papel. May nagpakilalang kamag-anak natin. Pumunta raw sa ospital. Kaninang madaling araw at pinapirmahan ng isang waiver. Ititigil na raw ang lahat ng gamot at suporta sa buhay ni tatay dahil wala na raw tayong pambayad. Ngayon din, tinatanggal na nila ang mga tubo sa kanya. Ang balitang yon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tirik na araw. Ang paningin ni Mirasol ay napako sa kanyang biyenan na si Malvina, na ngayon ay may isang malamig at mapang-asar na ngiti sa mga labi habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kuko. Ang labanan para sa lupa ay nagtagumpay, ngunit ang labanan para sa buhay ng kanyang ama ay kasalukuyan pa lamang nilalamon ng kamatayan. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa isang basag na orasan. Sa loob ng sasakyang humaharurot patungo sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng puso ni Mirasol at ang malalim na paghinga ni Maximo habang mahigpit niyang hinahawakan ang manibela. Hindi alintana ni Maximo ang panganib ng mabilis na pagmamaneho. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mirasol na tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas dahil sa takot. Pagdating sa pintuan ng silid ng kanyang ama, hinarang sila ng dalawang nurse. Paumanhin po, pero may utos na po ang pamilya na itigil ang operasyon ng mga kagamitan. Ang sabi ng isa sa kanila, ngunit hindi na nag-atubili si Maximo. Gamit ang kanyang awtoridad bilang tagapagmana ng pamilya Santos, mabilis niyang itinulak ang pinto at hinarap ang doktor. Ipagpatuloy ninyo ang lahat. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin at walang sino man ang may karapatang humipo sa pasyenteng ito nang wala ang aking pahintulot. Ang boses ni Maximo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi matatanggihan. Nang ipakita ng doktor ang dokumentong naglalaman ng lagda ni Mirasol, mabilis itong kinuha ni Maximo. Isang sulyap pa lamang ay alam na niyang ito ay isang kasinungalingan. Ang bawat kurba ng panulat ay masyadong perpekto, masyadong matulis. Isang malinaw na panggagaya na ginawa ng isang taong bihasa sa panlilinlang. Hindi ito sulat kamay ni Mirasol. Ang bulong ni Maximo habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Tiningnan niya ang asawa na ngayon ay nakahawak sa malamig na kamay ng kanyang ama. At doon niya sumpa sa sarili na kailanman ay hindi na niya hahayaang may manakit muli rito. Samantala, sa loob ng pinakamalaking silid-pulungan ng Santos Group of Companies, ang hangin ay mabigat sa usok ng tabako
at ang amoy ng mamahaling pabango. Nakaupo si Senyora Malvina sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa habang sinusubukang kumbinsihin ang mga matatandang board members. Wala na tayong pag-asa sa ating mga John Gian. Ang sakit ay mabilis na kumakalat at ang tanging paraan upang mailigtas ang ating puhunan ay ang ibenta ang lahat ng lupain sa kumpanya ni Mordecai bago pa maging huli ang lahat. Ang wika ng matanda, ang bawat salita ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit sa kumpanya. Ngunit ang pinto ng boardroom ay marahas na bumukas. Pumasok si Mirasol, hindi suot ang mga mamahaling hiyas, kundi ang kanyang simpleng damit na may bakas pa ng lupa mula sa hardin. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng katapangan na nagpatahimik sa buong silid. Naglakad siya patungo sa harapan, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang dalubhasa na may hawak na katotohanan. Sa harap ng mga nagtatakang mukha ng mga direktor, sinimulan ni Mirasol ang kanyang pagtatanghal. Ipinakita niya ang mga sample ng mga dahon na muling nagkakaroon ng buhay, ang mga graph ng mabilis na paggaling ng mga puno, at ang kanyang plano para sa kabuuang rehabilitasyon ng mga taniman gamit ang natural na paraan. Ang kanyang bawat salita ay puno ng luhika at malalim na kaalaman na nagpabilib sa mga matatandang negosyante. Ang kanyang golden moment ay nang hindi siya lumingon kay Maximo para humingi ng pagsang-ayon. Siya mismo ang nagmamanipula sa bawat slide ng projector. Ang bawat sagot niya sa mga tanong ay matalim at walang pag-aalinlangan. Kasinungalingan. Ang biglang hiyaw ni Malvina habang tumatayo at tinuturo si Mirasol. Huwag kayong maniwala sa buraot na ito. Isang hampas lupa lamang siya na nanggaling sa putikan. Ano ang alam niya sa malalaking negosyo? Ang mukha ng matanda ay namumula na sa galit. Ang kanyang dignidad ay dahan-dahang naglalaho sa harap ng kanyang mga kasamahan. Isang matandang shareholder na may mapuputing buhok at kilala sa kanyang pagiging patas, ang biglang tumayo at humampas sa lamesa. Manahimik ka, Malvina. Ang babaeng ito ay nagbigay sa atin ng solusyon na hindi nagawa ng lahat ng inyong mga eksperto. Ipakita mo ang respeto sa taong magliligtas sa ating kinabukasan. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa pisngi ni Malvina. Tumayo si Maximo sa tabi ni Mirasol. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ng upuan nito bilang suporta. Hindi lamang ang kumpanya ang sinubukang sirain ng aking ina. Ang deklara ni Maximo habang inilalapag ang peking waiver mula sa ospital sa gitna ng mesa. Sinubukan niyang kikitili ng buhay ng isang matanda para lamang sa isang pirma. Ang ganitong uri ng kasamaan ay wala ng puwang sa pamilyang ito at sa kumpanyang ito. Ang buong silid ay napuno ng bulungan ng pagkagulat at pandidiri. Si Malvina ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahanap ng palusot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa anak at sa manugang na tila ba nakakita siya ng mga multong nagbabalik para sa paghihiganti. Kalaunan, nang bumalik ang mag-asawa sa mansyon pagkatapos ng matagumpay na pulong, naramdaman ni Maximo ang isang kakaibang kutob. Sa loob ng silid ni Mirasol, habang inaayos niya ang ilang mga gamit, napansin niya ang isang maliit na kislap ng liwanag mula sa loob ng butas ng aircon. Dahan-dahan niyang nilapitan yon at nadiskubre ang isang napakaliit na kamera. Ang maliit na pulang ilaw nito ay dahan-dahang kumukurap, tila isang mata ng dyablo na kanina pa nakamasid sa bawat galaw ni Mirasol, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling maghasik ng dilim. Patawarin mo ako, Mirasol. Anong klaseng halimaw ang naging asawa mo? Ang boses ni Maximo ay halos isang hikbi habang nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop sa loob ng madilim niyang silid-aklatan. Sa harap niya ay ang orihinal at buong kopya ng video mula sa kamera sa silid-aklatan, ang bahaging sadyang pinutol ni na Mordecai at Malvina. Doon, malinaw niyang nakita kung paano pilit na hinaras
at binalasubas ni Mordecai ang kanyang asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mirasol, ang marahas na pagtulak nito sa lalaki, at ang matapang na paglaban nito sa gitna ng panginginig. Ang bawat luhang pumatak sa mukha ni Mirasol sa video ay tila naging mainit na asido na tumutunaw sa puso ni Maximo. Hindi doon nagtapos ang pagtuklas ni Maximo. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, matagumpay nilang natahak ang daloy ng pera ng kumpanya. Ang perang akala niya ay ibinigay ni Mirasol sa isang kalaguyo ay dumaan sa isang serye ng mga dummy accounts na ang huling hantungan ay ang personal na bulsa ni Mordecai na may lagda at basbas ng kanyang sariling ina. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag at bingi sa pagsusumamo ng babaeng pinangakuan niyang protektahan. Dahan-dahang naglakad si Maximo patungo sa bodega, ang maliit at madilim na silid kung saan nananatiling nakatira si Mirasol bilang parusa. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang ungol ng asawa mula sa loob. Sumilip siya sa maliit na siwang at nakitang nakahiga si Mirasol sa manipis na banig. Ang kanyang katawan ay bumabaluktot sa tindi ng panaginip. Naririnig ni Maximo ang pagtawag nito sa pangalan ng kanyang ama at ang mahinang paghingi ng tawad dahil sa lamig ng ulan. Ang bawat kataga ay punyal na bumaon sa konsensya ni Maximo na nagpapatunay na kahit sa kanyang pagtulog, ang tanging iniisip ni Mirasol ay ang kapakanan ng iba at hindi ang sarili niyang sakit. Dahil sa tindi ng pagsisisi, lumabas si Maximo sa malawak na hardin. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan, tumayo siya nang walang saplot sa ulo, hinahayaan ang bawat patak ng tubig na lumunod sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang gabing pilit niyang tinalikuran si Mirasol habang ito ay nakaluhod at nanginginig sa ginaw. Ang lamig na nararamdaman niya ngayon ay wala pang katiting sa lamig na ipinaranas niya sa kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang puting bestidang suot ni Mirasol noong gabing iyon. Ang damit na puno pa rin ng mantsa ng tuyong putik at dugo mula sa mga sugat nito. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pagtanggap sa kanyang sariling kadumihan habang yakap ang ebidensya ng kabanalan at sakripisyo ng kanyang asawa. Samantala, sa isang madilim na sulok ng kusina, nagbubulungan sina Malvina at Mordecai. Siguraduhin mong walang matitirang buhay sa mga punong iyon, Mordecai. Ang boses ni Malvina ay kasing talim ng isang lumang lagari. Kapag namatay ang mga taniman bukas, isisi natin ang lahat sa maling timpla ng babaeng yan. Sasabihin nating naghiganti siya sa atin sa pamamagitan ng paglason sa kabuhayan ng pamilya Santos. Inabot ni Malvina ang isang bote ng matapang na herbicide na sadyang kinuha nila mula sa banyagang supplier upang ihalo sa mga tangke ng tubig ni Mirasol. Sa loob ng kanyang munting silid, abala si Mirasol sa huling pagbabasa ng kanyang mga ulat para sa malaking ani bukas. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang diwa ay puno ng determinasyon. Isang bagong katulong na bata-bata pa at may kakaibang kaba sa mga mata ang pumasok bit-bit ang isang mainit na tasa ng tsaa. Uminom muna kayo, Senyora Mirasol, pampatibay po ng katawan para sa anihan bukas. Ang mahinang sabi ng bata bago mabilis na lumabas ng silid. Hindi naghinala si Mirasol. Dahan-dahan niyang ininom ang tsaa. Ang init nito ay tila banayad na humahaplos sa kanyang lalamunan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang minuto, naramdaman ni Mirasol ang isang kakaibang bigat sa kanyang mga talukap. Ang mga titik sa kanyang kwaderno ay nagsimulang sumayaw at lumabo. Isang matinding hilo ang bumalot sa kanyang isipan at ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto. Bago pa man siya makahingi ng tulong, dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo sa ibabaw ng lamesa. Habang ang natitirang tsaa sa tasa ay unti-unting kumalat sa kanyang huling ulat,
Nag-iiwan ng isang maitim na mansya na tila isang hudyat ng paparating na panganib. Ang bulwagan ng Mansyong Santos ay nagliliwanag sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang bawat sulok ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang mahinang himig ng mga biolin na nagbibigay ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Narito ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Makati. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong kasuotan, habang si Senyora Malvina ay naglalakad sa gitna nila na tila isang reynang nakaupo sa itaas ng kanyang trono. Ang kanyang mga hiyas ay kumikinang sa bawat galaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuan, naghihintay sa huling pagbagsak ng kanyang manugang. Bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan at ang lahat ng bulungan ay biglang naglaho. Pumasok si Mirasol. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown na gawa ng mga tanyag na designer. Sa halip, suot niya ang isang puting Filipiniana na gawa sa pinong pinya, ang huling obrang tinapos ng kanyang yumaong ina. Ang bawat burda nito ay tila isang kwento ng pagsisikap, at ang kaputihan nito ay nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan na hindi kailangan ng anumang kolorete. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang paningin ay diretsyo, at ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay naglalabas ng isang uri ng dignidad na nagpaliit sa lahat ng ningning sa loob ng silid. Agad na lumapit si Malvina. Ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti sa harap ng mga panauhin, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng kamandag. Tingnan niyo nga naman, nagpunta ang isang magsasaka sa ating piging. Ang sabi ng matanda sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid. Kahit gaano mo pabalutin ng mamahaling tela ang isang basura, Mirasol, mananatili itong amoy lupa. Huwag mong isiping ang sandaling tagumpay mo sa hardin ay sapat na para maging kapantay ka namin. Ngunit bago pa man makasagot si Mirasol, isang mainit at matatag na kamay ang humawak sa kanyang palad. Si Maximo, lumitaw ang lalaki sa tabi ng asawa. Suot ang isang itim na tuksedo na lalong nagpadama sa kanyang awtoridad. Hindi siya lumayo. Sa halip, mahigpit niyang pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa harap ng lahat. Ang lupang sinasabi mo, Mama, ang siyang bumubuhay sa atin? Ang boses ni Maximo ay mariin at walang takot. At ang babaeng ito na tinatawag mong basura ay ang siyang nagligtas sa dangal ng mga santos. Si Mirasol ang aking asawa at siya ang pinakamahalagang panauhin sa gabing ito. Isang sandali ng matinding katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga panauhin ay nagkatinginan, habang si Malvina ay tila nabulunan sa sarili niyang galit. Sa kabilang dako, umakyat si Mordecai sa entablado upang magbigay ng kanyang talumpati bilang Vice President ng kumpanya. Hawak niya ang mikropono ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Mga kaibigan, sa gabing ito ng ating ika-50 anibersaryo, mayroon sana kaming ihahandog na magandang balita tungkol sa ating ani. Ang panimula ni Mordecai habang nakatingin ng mapanuri kay Mirasol. Ngunit sa kasamaang palad, tila ang natural na paraang ipinagmamalaki ng ilan ay nagdulot ng mas malalang sakuna. Ang ating mga John Jean ay tuluyan ng nalason. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa paligid. Ang takot at pag-aalinlangan ay mabilis na kumalat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Mirasol. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nanggaling sa pangungutya, kundi sa isang lihim na kaalamang siya lamang ang may hawak. Lumingon siya kay Maximo at tumango ng bahagya. Hindi ba't mas mabuting ipakita natin sa kanila ang totoong nangyayari sa ating mga taniman, Mordecai? Ang malakas na tanong ni Mirasol na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa isang iglap, ang malawak na screen sa likuran ng entablado ay nagliwanag. Nagkaroon ng mabilis na pagkurap ng liwanag bago ito tuluyang nagpakita ng isang malinaw na video.
Hindi ito ang mga tuyot na puno ng mangga na inaasahan ng lahat. Sa halip, ang video ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa bodega ng mga kemikal kagabi. Malinaw na nakita ng lahat ang mukha ni Mordecai habang maingat nitong ibinubuhos ang mga herbicide sa mga tangke ng tubig na gagamitin sana ni Mirasol. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Malvina sa loob ng frame. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig ng lahat habang sinasabi niyang, "Siguraduhin mong walang matitirang buhay sa mga punong iyon para tuluyan na nating mapatalsik ang hampas lupang iyan." Ang buong bulwagan ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan bago ito sinundan ng malalakas na hiyaw ng pagkagulat at pandidiri. Ang baso ng champagne sa kamay ni Malvina ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang likido nito ay tumalsik sa kanyang mamahaling gown, ngunit hindi na niya iyon napansin. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang si Mordecai ay napatitig sa screen na tila ba nakakita siya ng sarili niyang bitayan. Tumingin si Mirasol kay Malvina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit may kasamang matinding kapangyarihan. Ang akala niyo ay nakatulog ako dahil sa tsaa na pinainom niyo sa akin. Ang mahinang sabi ni Mirasol, ngunit bawat salita ay tumatagos sa katahimikan. Ngunit ang tapat na pagmamahal ng mga taong inaapi niyo, tulad ni Aling Nena, ang siyang nagligtas sa akin. Ang katotohanan, senyora, ay hindi kayang ilubog ng anumang ulan. Ang bulwagan na dati ay punong-puno ng pagpapakitang tao ay biglang naging isang arena ng kahihiyan. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay naging malakas na sigaw ng paghatol, habang ang mga mata ng lahat ay nakapako sa nangangatog na si Senyora Malvina. Ang kanyang dating marangyang tindig ay tila unti-unting nababali, habang ang bawat segundo ng bidyong nagpapatunay ng kanyang kasamaan ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang dangal. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Mordecai na tumakas patungo sa likurang pintuan ng mansyon. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng seradura, sinalubong siya ng 3 unipormadong pulis na kanina pa palang hinhintay ni Maximo sa labas. Ang tunog ng pagpindot sa bakal ng mga posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang malamig na musika ng katarungan para sa lahat ng mga kasalanang kanyang ginawa. Wala nang magawa ang lalaki, kundi yumuko habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay tuluyan ng nabaon sa dumi. Kasinungalingan ng lahat ng ito, inutusan lamang ako ni Mordecai. Biktima rin ako. Ang hiyaw ni Malvina, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Lumapit siya sa mga board members, pilit na humahawak sa kanilang mga braso, ngunit isa-isang humahakbang palayo ang mga ito na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang bawat pagtanggi niya ay lalong nagmumukhang katawa-tawa sa harap ng mga ebidensyang nakabuyangyang sa malaking screen. Humakbang si Maximo patungo sa gitna. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pait. Inilabas niya ang isang asul na folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento mula sa bangko at ang waiver mula sa ospital. Sapat na, Mama, ang bawat pirma mo sa mga huwad na kontrata. Ang pagtatangkang kikitilin ng buhay ng isang matanda para lamang sa iyong pansariling interes. Lahat ng iyon ay may katumbas na pananagutan. Ang deklara ni Maximo. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng anumang karapatan sa pamamahala ng Santos Group. Ang iyong ambisyon ay naging sarili mong bilangguan. Dahan-dahang lumapit si Mirasol kay Malvina. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang puting Filipiniana ay tila naglalabas ng sariling liwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pag-unawa sa isang taong naging alipin ng sariling kasakiman. Ang akala niyo ay pera at kapangyarihan ang tanging nagpapatakbo sa mundong ito, Senyora. Ang mahinang sabi ni Mirasol, ang kanyang tinig ay payapa, ngunit may bigat ng bakal. Inilabas ni Mirasol ang isang sertipiko ng Copan dahil sa matagumpay na pagliligtas ko sa mga John Gien at sa tulong ng mga board members na sawi na sa inyong pamamalakad.
Nagawa kong bilhin ang nakararaming kofan ng kumpanya gamit ang aking naipon at ang mga insentibong ibinigay ng mga shareholder. Hindi na ako ang alilang inuutusan nyo sa bodega. Ako na ngayon ang may-ari ng lupang ito na dati ninyong ninakaw sa aking mga ninuno. Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani. Tumingin si Mirasol sa paligid, sa mga taong dati ay humamak sa kanya, bago ibinaling ang paningin kay Malvina. Ang Mirasol ay bumubukad lamang kapag nakaharap sa araw, hindi sa anino ng mga mapangapi. Ang kanyang huling pahayag na tila isang sumpa ng kalayaan. Napaupo si Malvina sa malamig na sahig. Ang kanyang mga hiyas ay nagkalat sa kanyang paligid. Walang sino man ang nagtangkang itayo siya. Siya ay mag-isa sa gitna ng lahat ng yaman na dati niyang ipinagmamalaki. Ang golden moment ay nang dahan-dahang hinubad ni Mirasol ang kanyang gintong hankoy, ang simbolong nagtali sa kanya sa isang kasunduang puno ng pait. Inilapag niya ito sa bukas na palad ni Maximo na noon ay nakatitig sa kanya ng may pagsisisi at pagmamahal. Ang utang na loob ay bayad na, Maximo. Ang aking ama ay ligtas na at ang aking dangal ay muli ko ng hawak. Malaya na ako. Hindi na naghintay si Mirasol ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Maximo na nakaluhod sa gitna ng malawak na sala. Ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak sa gintong singsing na hawak niya. Ang bawat patak ay nagsilbing saksi sa isang pag-ibig na nasayang dahil sa takot at bulag na pagsunod. Sa labas, ang ulan ay tumigil na at ang mga ulap ay dahan-dahang nahawi upang bigyang daan ang sikat ng buwan. Naglakad si Mirasol patungo sa ospital. Ang bawat paghinga niya ay puno ng bagong pag-asa. Ang pintuan ng silid ng kanyang ama ay dahan-dahan niyang binuksan at sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang mahinang paggalaw ng kamay ng kanyang ama ay naging pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa gitna ng malawak na bukirin ng Mindoro. Ang bawat sikat ng araw sa madaling araw ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang panibagong pag-asa na kasing tamis ng amoy ng mga hinog na mangga sa hangin. Sa gitna ng isang malawak at luntiang John Gian, nakatayo ang isang modernong sentro ng pananaliksik sa agrikultura, isang pangarap na binuo ni Mirasol mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Dito, ang mga magsasaka ay hindi na itinuturing na mga alila, kundi mga katuwang sa pagpapayaman ng lupang nagbibigay sa kanila ng buhay. Sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga, nakaupo ang ama ni Mirasol sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay puno na ng kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang kanyang anak na nagtuturo sa mga batang estudyante tungkol sa sining ng pag-aalaga ng lupa. Ang bawat tawa ng matanda ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan, isang patunay na ang pagmamahal at determinasyon ay mas malakas kaysa sa anumang lason. Nilapitan siya ni Mirasol at hinalikan sa noo, isang tahimik na pagpapasalamat sa lalaking naging ugat ng kanyang katatagan. Malayo sa katahimikan ng Mindoro, sa loob ng isang tahimik at simpleng silid sa isang nursing home sa labas ng Maynila, nakaupo si Senyora Malvina. Wala na ang mga dambuhalang chandelier at ang mga serye ng mga katulong na naghihintay sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino at ang isang lumang album ng mga larawan na punong-puno na ng alikabok. Ang bawat pahinang tinitingnan niya ay nagpapaalala sa kanya ng isang panahong puno siya ng kinang. Ngunit sa dulo, ang tanging naiwan sa kanya ay ang mapait na lasa ng kanyang sariling kapalaluan. Ang kanyang parusa ay hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang nakabibinging katahimikan ng pag-iisa at ang katotohanang walang sinuman
ang bumibisita sa kanya upang humawak sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa abot tanaw, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumapit sa tarangkahan ng John Jean ni Mirasol. Si Maximo. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit at ang kanyang pagiging mapagmataas. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na may bakas ng putik. Ang kanyang balat ay naging kayumanggina dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Sa loob ng 2 taon, tinalikuran ni Maximo ang lahat ng karangyaan sa lungsod upang maging isang hamak na magsasaka sa kabilang baryo. Hindi siya lumapit upang humingi ng kayamanan. Lumapit siya upang patunayan na kaya niyang magbago, na kaya niyang magtanim ng pag-ibig sa lupang dati niyang pinabayaan. Dahan-dahang lumapit si Maximo kay Mirasol. Bitbit ang isang maliit na pasong luwad na naglalaman ng isang namumukadkad na Mirasol. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako agad, Mirasol. Ang mahinang sabi ni Maximo. Ang kanyang boses ay puno ng kapakumbabaan. Ngunit hayaan mong itanim ko ang bulaklak na ito sa tabi ng iyong pintuan bilang paalala na ang isang pusong naliligaw ay maaari pa ring mahanap ang daan patungo sa araw. Tiningnan ni Mirasol ang pasong hawak ng lalaki bago ibinaling ang paningin sa mga mata ni Maximo. Nakita niya ang katapatan na dati ay natatabunan ng takot. Dahan-dahan niyang inabot ang paso at sa sandaling iyon, ang kanilang mga daliri ay muling nagdampi. Hindi na ito ang enhan ng isang kontrata. Ito ay ang haplos ng 2 taong natutong maghilom mula sa kani-kanilang mga sugat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mirasol. Isang ngiti ng pagtanggap at pagpapatawad na hindi pilit, kundi kusang bumubukadkad tulad ng bulaklak sa kanyang kamay. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na kailangang bayaran, Maximo. Ang mahinang bulong ni Mirasol habang sabay silang naglalakad patungo sa loob ng tahanan. Ito ay isang binhi na kailangang alagaan ng may katotohanan at paggalang. Sa huling sulyap sa kalangitan, ang tinig ni Mirasol ay tila naging isang bulong sa hangin para sa lahat ng mga nakikinig. Ang bawat bagyo sa buhay ay may katapusan. At ang bawat luhang pumatak sa lupa ay magsisilbing pataba para sa isang mas matatag na bukas. Dahil sa dulo ng lahat ng pighati, ang mga pusong marunong magmahal at magpatawad ang siyang tunay na magmamana ng mundo. Ang kwento ng Mirasol ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi isang awit ng paglaya at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang pusong nahanap ang kanyang sariling liwanag. At dito nga nagtatapos ang mahaba at mabatong landas na nilakbay ni Mirasol tungo sa kanyang sariling bukang liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magbigay ng isang tapat at malalim na pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtitiyaga at sa paglalaan ng inyong mahalagang oras upang samahan si Mirasol sa bawat patak ng ulan, sa bawat hapdi ng pagkakaluhod, at sa bawat matamis na sikat ng araw sa kanyang buhay. Ang inyong pakikinig hanggang sa huling sandaling ito ang nagsilbing inspirasyon ko upang tapusin ang kwentong ito ng may buong katapatan. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na noong mga sandaling kailangang isakripisyo ni Mirasol ang kanyang huling patak ng dignidad para sa buhay ng kanyang ama, naramdaman ko rin ang bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na ang bawat titik na inilalapat ko sa papel ay tila basang-basa rin ng emosyon dahil alam nating lahat, na sa tunay na buhay, marami ang mga Mirasol na tahimik na lumalaban sa sarili nilang mga bagyo nang walang sinasandigan. Ang kwentong ito ay hango sa mga maliliit na hibla ng katotohanang nakikita natin sa ating paligid. Ito ay alay ko sa lahat ng mga pusong kahit sugatan ay pinipiling manatiling mabuti. Sa mga taong sa kabila ng paulit-ulit na pagkakalugmok ay pilit na tumatayo dahil sa pag-ibig sa pamilya. Nais kong ipaalala sa inyo
na ang bawat isa sa atin ay may binhi ng katatagan sa loob ng ating puso, tulad ng isang butil na kailangang dumaan sa dilim sa ilalim ng lupa bago tuluyang sumibol. Ang ating mga pagsubok ang siyang nagpapatatag sa ating mga ugat. Ang pagpapatawad, ang pag-asa, at ang paniniwala sa kabutihan ng kapwa ang pinakamaliwanag na sulo na maaari nating bitbitin sa gitna ng kadiliman. Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamalakas na unos, ay laging may naghihintay na bahaghari. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang katanungang naglaro sa aking isipan habang binubuo ang wakas. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mirasol, kaya mo rin bang buksan muli ang iyong puso at magpatawad sa taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat? O sapat na ba ang katarungang nakamit mo upang tuluyan mo na siyang iwanan sa anino ng iyong nakaraan? Napakalaking kagalakan para sa akin ang mabasa ang inyong mga saloobin at marinig ang inyong mga opinyon. Mangyaring ibahagi ang inyong nararamdaman sa aming comment section sa ibaba. Huwag niyo ring kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong simpleng suporta ay malaking tulong upang patuloy kaming makalikha ng mga kwentong aantig at magbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at sa susunod na sikat ng araw. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng may kapal.